It all started in my Lola's backyard court. Just a kid with dreams of making it on the court. I fought my way through, just like my family taught me. The path was never easy, but we dribbled all the way to the NBA. I'm not just living my dream, I'm carrying theirs too. Now that I play for the Philippines, it's not just for my family. It's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a sun with pride. Sa Arena Plus, astika sa sports. Tricycle FX, basta masigip. Palengke internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Hanggang tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Sabihin mo. Oh, diba? I'm so bakla and we are so... Ay, sorry. Yes. Ayan. Ulit. Ayan. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Oh, diba? Ano? Huwag ka magtatatawa dyan. Kasalanan ko lahat ni Toy Velasco. Yun lang. Kanina mo siya lapirot dito sa console, diba? Hindi mo lang sinabi na ka-off ang mic mo. Nakakaloka yun. Hindi, carry lang. Mamaya ka sa akin. Ayan, humanda ka sa akin, Toy Velasco. Kakagating ka ng mga bakla. Humanda ka. Bantay la. Kala mo, gigigil ako sa'yo. Charot lang. Ay, Maren, dami nagtatanong sa akin, nasan ka daw kahapon? Well, kahapon nga talaga naman ay talagang napakasaya. Pero eto na, bago ang lahat, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hi po sa inyong lahat. Isang magandang araw. Kahapon po ay nandyan tayo sa may BGC kung saan nga naman ang hunting na naman tayo ng mga afam. O, diba? Talandi, hindi talaga matanggal. Habang kumakanta ako, ang cage-free na itlog. Ang cage-free na itlog. Oh, hindi ka maghanap. Ano? Diba? Egg hunting. Diba? Maagang Easter egg hunting kahapon habang kumakanta ako. Ang hilig mo talaga sa itlog, Mare. Ang cage-free na itlog. Ang cage-free na itlog. Diba? Na mapuputi. Naiinis ako. Diba? Friday na ang talandi pa Sabi din. kasi nila, diba, pag nasa cage-free ang itlog, maputi. Hoy, may brown egg. Pero organic. Diba? Native, ganon. Bye! Pero bago lahat, eto na! Chika sa Arena! Ay? So ano nangyari sa mukha ko? Bakit nandyan yan? Oo nga, ano ba nangyayari? Manang ganyan yung mukha ko? Grabe naman. Bliner ka rin. Bliner ka nilagay-sticker yung pes. Ano nangyayari? Biyernes, everyone, diba? Pero eto na ang Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Ayan, eto na sasagutin ko na ng buong detalye. Hindi ako humanap ng cage-free na itlog kahapon. Anong hinahanap mo doon? Eto na, sinubaybayan ko nga talagang naman ang mga bagong ambassador ng Arena Plus kung saan ginanap yung kahapon sa BGC Taguig. Ayan, kasama ang Arena Plus. Ipinakilala at inilunsad. Parang magkaisa lang yun, diba?
Ipinakilala na kahapon ang mga bagong kapamilya na hindi sa ABS, kung hindi ng Arena Plaza. Sa arena. Oo, etong sila Carlos Yulo at si Yumir Marshall bilang bagong endorser or ambassador ng Arena Plaza. Dahil nga sila ang makikipagbuno sa iba't ibang nasyon sa darating na 2024 Paris Olympics. Nako, nakakaloka yan. Talagang very excited na ang lahat dahil nga alam naman natin na itong si Carlos Yulo ay talagang muli nasusubukan na makakuha ng medalya. Matapos kasi diba siyang, alam mo yon, na hindi makakuha ng medalya, ng gintong medalya nung nakaraang Tokyo Olympics. Pero eto na nga, sinabi nga mismo ni Carlos Yulo sa kanyang, na makapanayam natin siya kahapon, ay kanyang susubukan sa kanyang kakayanan sa tulong ng Arena Plus. Diba? Nakakaloka na masungkit nga sa darating na July 26 hanggang August 11 ang 2024 Paris Olympics, diba? Para sa gymnast division na kung saan nga naman kahapon, alam mo ba, kinagiliwan ko to si Carlos Yulo. Bakit? Dahil ang cute-cute niya sa personal. Kasi kung ano nga naman nakikita natin sa kanya sa personal, hindi mo aakalain na tipong, ikaw pala yun na nakakaloka, na napakagaling tumambling-tumbling sa ere, diba? Tumambling. Oo. Ganun sa ere. Oo. Kumartwheel sa ere. Ano ba yung mga na-achieve na ni Mare, ni itong si Carlos Yulo? Well, kilalang-kilala naman siya bilang, alam mo yun, bilang kampyonato dahil ilang gold medal na rin ang kanyang naiuwi para sa Pilipinas, para sa gymnast division dito nga para sa gaganaping Paris Olympics at sa iba't iba na ring tournaments ay talaga nga naman umani siya ng iba't ibang saring alam mo yun, gintong medalya. Kasabay din ito ay kasama din niya kahapon nga lang ay nakapanayam natin si Yumir Marshall sa pamamagitan ng Zoom dahil siya na ngayon ay nasa Las Vegas na para sa paghahanda din ng kanyang, alam mo yun, pakikipagbuno, diba? Para sa Paris Olympics, diba? Siya ay lalaban para sa light heavyweight division. Itong Olympics, ito nagaganapin sa Paris, kung saan nga naman kanyang ibinigay na salita para sa ating mga Pilipino ay susuntok siya para sa Pilipinas. Yun naman ang importante doon na nakakaloka. Gayon man ay talagang hangad pa rin ng lahat, diba? Na alam mo yun, makapag-uwi man tayo at magkaroon ng magandang laban sa darating na Paris Olympics dito yan na magaganap sa Europa. Nakakaloka yan. So yan. O anong added chika mo? Ayun, Mare, suportahan. Maluman. Hindi. Suportahan ko lang yung kanina papakilala natin kay Carlos Yulo, Siya pala ang pinakaunang Pilipino sa first male Southeast Asian gymnast na nagkaroon ng medalya sa World Artistic Gymnastic Championship. Tama, diba? Siya ang pinakaunang Asyano. Na diba? Nakakaloka. At siya na talaga. Tapos talagang, alam mo, maraming mga nakilala sa mundo ng gymnast, pero sa men's division na si Carlos Adriel Yulo ang namamayagpag ngayon, hindi ba? Although, sabi ko nga kanina, di ba, may nakaraan na hindi nga siya nakakuha ng medalya, pero sabi nga ni Carlos Yulo, ginamit niya yung inspirasyon para paghandaan ang 2024 Paris Olympics. Para sa mga hindi nakakaalam, Mare, di ba? Dahil ngayon ay kahapon kasama niya yung kanyang girlfriend na si Nicole. Diba? Na nakakatuwa man tignan, pero mukhang yatang mapuputol muna ang kanilang love story. Bakit? Dahil kailangan na niyang mag-undergo starting June 29 ng matinding training. Ibig sabihin, walang love life, walang lahat, walang ganito. Kaya ninanamnam niya ang bawat segundo na bago siya mag-training. Kasi sabi nga nung parang nung isa sa mga taga Gymnast Association na magdadala sa kanila, ay talagang sabing bawal ang distraction. At saka, Mare, di ba kapag kapag athlete ka, hindi pwede ang keme. Oo, di ba? O hindi, dapat di ba kakain ka ng maraming bulalo, nilagang baka. Kadalasan yun ang kinakain ni Pacquiao, di ba, pag may mga laban. Yun talagang high protein, Pero hindi nila kailangan din, alam mo yun, mag-mukbang, Mare. Kasi kailangan lang nilang sumaklaw doon sa weight division na kanilang, alam mo yun,
ngayon papaloobin para sa Paris Olympics tournament na ito. Nakakaloko. Iba yung hirap ng din. pagiging atleta. Correct. Kaya sana magkaroon pa ng maraming pagsuporta ang ating government para sa ating mga manlalarong Pilipino. Correct, hindi ba? Kasi hindi lang tayo nag-uuwi ng medalya, nag-uuwi din tayo ng karangalan para sa ating bansa. True, 'di ba? Kaya nga naman patuloy natin iwagayway ang lahat ng mga atletang Pilipino na sasabak para sa 2024. Winigayway yung atleta. Tama, Gumanong diba? ganun si Yulo. Patuloy po natin silang suportahan at syempre yung mga papurit suporta na kailangan ng ating mga atletang Pilipino para sa darating na 2024 Paris Olympics. Correct. Ayan. At syempre yan po muna ang kaganapan sa Chika sa Arena. Din pa rin sa atin yan ang Arena Plus Astig sa Sports. Nako. Kung Anong mga chika may mo? mga magpapaalam, kasama din ito sa mga magpapaalam ang chika ko. Sino? Kasi 'di ba kung si Carlos Yulo ay magpapaalam panandalian sa kanyang girlfriend dahil nga syempre sa pagsabak niya sa training ay eto mukhang magpapaalam sa Showtime. Bakit? Ano Ay mangyayari? nako Mare. Sino yan? Eto na. Kumapit kay mga husto dahil eto na ang sasagap kong chika kahapon habang tinatry ko mag-balance sa balance beam. Ganon. Nasagap ng aking chismosang kapitbahay na magpapaalam nga daw itong si Darren Espanto sa saan siya pupunta? Showtime na nakakaloka. Dahil nga, 'di ba? Dahil sa naunsyamin niya nga pagbabakasyon. Nung nakaraan nagkaroon sila ng show sa Canada, hindi siya nagkaroon ng time para sa kanyang pamilya. Pero eto, sinabi na niya mismo na etong katapusan nga ng June ay magpapaalam muna siya pansamantala sa programang Showtime dahil gusto niya magkaroon ng 2 weeks vacation sa kanyang lugar sa Canada para makasama ang kanyang pamilya. So 2 weeks natin siyang mamimiss. 2 weeks natin siyang hindi makakasama para lang mag-me time siya with his family. Yeah, diba? Kasi nga sabi niya Mare sa isang interview, 'di ba, na namimiss na daw niya yung mga camping. Correct, 'di ba? Yung mga ganon. Napakatagal na itong 'di ba nangyari. 'Di ba? Na nakakaloko. Minsan daw may show daw sila sa Canada tapos nagawi siya. One day nga lang, 'di ba? Oh, hindi. Parang one day nga lang daw siya doon, parang nag-overnight daw. Oo, na hindi nga niya nadalaw yung nadalaw yung kanyang pamilya. Kaya eto babawi daw siya. 2 weeks. 2 weeks siyang magli-leave muna sa Showtime pansamantala para naman din magbigay din kahit papaano pahinga para sa kanya dahil sa kanya katatapos lang na successful concert. 'Di ba? At the same time, eto yung siguro mga blessings na dumadating sa kanya, 'di ba? Gusto niya munang bigyan ng break at the same time i-share sa kanyang pamilya, which is good, 'di ba? Lagi naman talaga dapat ganyan pag may nakukuha tayong mga blessings, lahat ng mga ganyan, share it with family. Doon niya wawalwalin yung kinita niya sa concert. O hindi naman siguro kasi parang feeling ko naman din siguro yung mother niya medyo, alam mo yun, although wala siguro talagang pakialam sa kinikita niya but still bilang isang mabuting anak, 'di ba? Syempre binibigay pa din niya pabalik sa kanyang magulang. Hindi, yun naman yung nilinaw ng kanyang ina sa kanyang interview with Miss Karen Davila na hindi naman talagang inuobliga nila itong si Darren na na mag-share or magbigay ng blessings sa kanila. Pero yun nga lang, hinihiling ng kanyang ina ay sana maging safe siya dahil hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin yung kanyang nanay. Correct, diba? Kapag mag-isa si Darren dito. Ang layo ng Canada dito, 'di ba? Nasa Pilipinas. To think mag-isa lang din siya dito. Yes. Wala naman siyang iba siguro yung mga relatives. Kaya lang, 'di ba, malalayo na. Hindi talaga sabihin mo na sa Metro Manila para makasama niya. Yung mga ganong aspeto. Kaya 'di ba, to Darren Espanto, sasabihin ko sana to Daryl. Bakit? Si Darren Espanto. Yan, 'di ba? Good luck on your career, bebe. Tapos diba? meron pa Mare, sa isang interview na naganapan nitong nakaraan lang kay Darren nung na-corner siya ng mga press. Natanong nga siya tungkol sa pagsasama nila or kanilang nakaraan nitong si Cassie Legaspi. At ayun nga Mare, meron daw sila naging ugnayan na sila na lang ang nakakaalam. Tama, 'di ba? Na parang sabi nga niya, hindi naman daw kailangan pa niyang i-share pa yun sa publiko. Yes. Kasi may mga bagay silang i-share at meron din silang dapat na itagos para sa
sarili nila. Kasabay din ng interview na yan ay nagsalita, diba sinasabi din ng mga tao na parang bakit walang pakialam yung ibang mga host, diba, ng Showtime doon sa kinasadlakan nga ni Meme Vice, diba, nagsalita din siya at pinagtanggol din niya si Meme Vice na alam niyo na hindi naman niya kailangan din talagang alam mo, yung mga nakikita at naririnig kasi ng mga tao sa totoong buhay, iba daw kasi. Hoy, speaking of Meme Vice. Oh, ano? Eto, may chika ako, mai-segue ko na lang din. Yaman din lamang na nag-uusap-usap na tayo tungkol kay Meme Vice. Alam mo ba kagabi, nag-live ako, may isang DJ dati ng radyo na nakasama ko sa live, which is Hello Jayo. Oo, batiin na natin. Nasabi mo nga kanina. And then, sino pa kasama nyo sa live? Si Axel Cruz. Yung di umano'y bibeso daw, di umano sana kay Christine, pero sinaway ni Meme Vice. Correct. Na nung kalaunan ay nilinaw niya na bro code dapat yung gagawin niya. Pero dahil sa angulo yata ng camera, parang hindi maganda yung posisyon. Ngayon Mare, nilinaw nga niya na na hindi siya binayaran ng It's Showtime para manahimik. Ano lang. Oo. Eto na nga ang chika. Nung isang araw ay nagpunta nga siya sa It's Showtime at eto nakakatuwa. Nagkita sila ni Meme Vice Ganda at nagpasalamat si Meme Vice Ganda sa kanya. Diba? Oo, niyakap pa daw siya. Okay sila ni Meme Vice Ganda. Which is, at least totoo yun sa huling statement ni Meme na sinabi nga niya na hindi niya pababayaan yung dalawa. Yes. Which is yun. Which is nag-confirm yun. Oo. Okay. Eto pa ang sabi pa nitong si Axel Mare, pag bubunyag pa nitong si Axel, sinabi daw ni Meme Vice Ganda na sa lahat ng mga tao na maglalaglag sa akin, akala ko ikaw yung una na maglalaglag sa akin. Maraming salamat, hindi mo ginawa. Diba? Pero yun Mare, okay na ngayon si Axel at saka si Meme Vice Ganda at mainit pa rin daw ang pagtanggap ng It's Showtime family dito kay Axel nung nagpunta siya sa It's Showtime. Diba? Sabi mo nga bumisita siya doon. Oo. Ang kagandahan pa nito Mare, ito yung nakakatuwa, no? Nung una daw, nung pagdating niya daw doon sa dressing room pa lang, pumasok daw sila Mr. Ogie Alcacid. At alam mo ba kung anong ginawa? Pinag-pray siya. In fairness. Kasi nga naman, ibig sabihin lang doon, may gratitude yung bata. Grateful siya sa mga kung ano man ang binigay na oportunidad sa kanya. At hindi naman niya kailangan pang gamitin ng kung ano mang, alam mo yun, na sitwasyon na para lang siya ay umalingaw-ngaw at magkapangalan. Diba, sa industriya. Pero patunay po lamang nito dahil sa nangyari or doon sa yung inilathala, Mare, di ba? Patunay lamang na lahat ng mga statement at talagang official na pag-anunsyo ni Meme Vice patungkol dun sa nangyari sa kanila way back na. Parang tipong ilang weeks na rin to, no? Diba? Na parang patunay po lamang na talagang hindi nila pinabayaan si Christine at si Axel. Diba? Gaya nung pinalalabas tong iba. At wala din pagpa-power play or pagtitrip. Power trip. Power play talaga. Ang ilang bahagi ng aking panayam dyan kay Axel na biglaan lamang ay mapapanood nyo sa aking TikTok account. Diba? At dear, ano daw siya kung gusto daw natin siya ma-interview, okay lang naman daw. Kasi Mare lately, nagulat ako. Meron daw nagsabi sa kanya na wag daw magpa-interview. Saan? Sa atin. Bakit? Pero hindi na niya sinabi kung sino. Bakit daw? Naku, bakit ewan kailangan ko nga ayaw? Ba't ba ayaw niyo magpa-interview sa Baklitas? Ayaw niyo ma-dog show? Sabi ni Axel, hindi ko na lang din sasabihin Tita Cora kung bakit. Kasi nung una, nakikipag-ugnayan ako sa kanya, halika, usap tayo, huwag kang mag-alala, balanse naman tayo. Gusto lang namin malaman yung side mo. Mga ganyan. Ngayon, ang sabi niya sa akin, Tita Cora, nung time na yon, kaya hindi po ako pumayag na magpa-interview sa inyo. Kasi meron pong pumipigil sa akin, pero hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung sino po. Akala ko sasabihin niya, hindi ko na po sasabihin, itago na lang po natin sa pangalang Badong. Na asawa ni Birna. Itago na lang po natin sa pangalang Badong. Yun yun. Diba attorney mo yun? Si Badong. Ano mo naman si attorney, diba?
Less talk, less mistake. Ako na magsasalita. Okay, game. Diba? Well, diba? Wala naman po kami pinipilit na pumunta po dito sa aming himpilan at wala din naman po kaming, alam mo yun, na gustong patunayan sa industriya dahil ang ginagawa lang naman po ng Baklitas ay makapagbigay saya. Diba? Balita lang kasi seryosohin pa natin. Ano pa mangyari sa buhay natin pare-pareha? At saka kung gusto naman magpa-interview ng bata, bakit naman hindi? Diba? Na nakakaloka. Di naman namin siya aanuhin. Diba? O Axel, gawa ka na ulit ng panibagong issue. Yan. Para okay na. May, kumbaga sa single ng kanta, may second single na agad. Hindi yung one-hit wonder. Nakakaloka. But anyways, diba? Sa linawan ng lahat patungkol sa mga kaganapan na sa mundo ng mga intrigero at intrigera. Alam mo lahat yata ng ng corner ng It's Showtime, may intriga. Diba? Di nawawala. Lalo pat nasa OTV na sila ulit. Nakakaloka. Correct. Diba? But anyways, saan po muna ang kaganapan sa mundo ng Showbizlandia? At sabi nga ni Tita Cora kahapon sa kanyang programa, at diba, ito ang programang nangingialam sa buhay ng may buhay. Pinag-uusapan lang naman, hindi naman nangingialam. Yun na, Don't put something into my mouth. Ay, hindi ako. Ako nangingialam. Let me swallow it first. O sige, ano ka? Ha? Ano sabi mo kapon? Pretty. Hindi. Bukod doon. Ano sabi? Hindi, yung sinabi Ito ang mo. katanging programa na pinag-uusapan ng buhay ng may pinag-uusapan. buhay. Ako mangingialam na. Dahil uso naman yan ngayon, di ba? Hindi ka mapaano another. Another! Mangingialam tayo dahil uso naman ang sausawan. Go! Di ba? Ay, nako mare, mamaya yung pag-uusapan natin. Gusto ko yan. Feeling ko sasawsawan natin to kasi. Alam mo naman, bilang mga, alam mo yung cloud chaser tayo. Go na rin. Pero hindi kami persona non grata. Sa buong Palawan. But anyways, ayan na sumayin niyo ang unang edisyon ng ating programa. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihing radyo. Sabihin mo.